Naisip mo na ba kung bakit parang ayos lang ang buhay ng mga pinakamasasamang tao? Ngumiti sila sa social media, namamayagpag sa publiko, parang may gantimpala ang pagtataksil. Huwag kang magpaloko. Hindi idinadaan ng buhay ang hustisya sa paputok, ibinubulong ito. Walang babala ang karma. Dumarating ito ng huli, tahimik, pero eksaktong-eksakto. At maniwala ka, laging naniningil ito. Hindi sa oras na nakatingin ka, hindi habang ipinagyayabang nila ang bago nilang kapayapaan, kundi sa katahimikan ng sarili nilang buhay, kung saan ang katahimikan ay sumisigaw at ang mga salamin ay hindi nagsisinungaling. Hindi mo kailangang habulin ang paghihiganti. Hindi iyon nararapat para sa iyo. Hindi hinahabol ng mga stoic ang bagyo. Tayo ang katahimikang hindi nila kayang gambalain. Ang video na ito ay para sa mga taong niloko, iniwan, sinungalingan o ginamit at piniling lumayo ng may dignidad. Ngayon, malalaman mo ang 5 palihim na palatandaan na gumagana na ang karma sa pinakamabisang paraan. Nagtuturo sa pamamagitan ng sakit, hindi sa palabas. Kaya bago tayo magsimula, gawin mo ang ginagawa ng mga taong matatag at may paninindigan. I-like ang video na ito, i-share sa taong kailangan ng paalalang ito, at mag-subscribe para sa komunidad na nakakakita ng katotohanan ng walang drama. Dahil maniwala ka, ang pinakamatitinding parusa ay walang ingay. Pero kapag nakita mo na ang mga senyales, maiintindihan mong matagal na silang pinagbabayaran, tahimik, tuloy-tuloy at walang kapatawaran. Simulan na natin. Ang unang palatandaan. Ang pekeng kaligayahan ang pinakamaingay. Ang unang palatandaan na tahimik ng kumikilos ang karma ay kapag ang pekeng kaligayahan ang pinakamaingay. Mapapansin mo ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Isang biglaang pagbuhos ng mga ngiti mula sa taong minsang sumira sa isang bagay na sagrado. Nagpo-post sila ng mga group photo kasama ang mga estrangherong hindi mo pa nakikita noon. Bumabalik sa mga lugar na dati nilang inirereklamo at nagbabahagi ng mga inspirational quote tungkol sa pagpapagaling na para bang ang pinsalang iniwan nila ay walang bahid ng kanilang pagkatao. Hindi ito aksidente. Ito'y pagtatakip. Ito ang unang maskara na ibinibigay ng karma. Ang pangangailangang ipakita sa mundo na masaya sila. Dahil kapag may taong malalim kang sinaktan, tahimik at walang pagsisisi, ang unang epekto ay ang kakaibang pagkahumaling na magmukhang walang nangyari. Mas madalas itong mangyari kaysa sa inaamin ng karamihan. Ibinigay mo ang lahat sa isang tao, pinalampas ang mga kahinaan nila, at ipinagtanggol sila sa mga lugar na hindi nila kayang harapin. Tapos isang araw, nawala na lang sila. Walang paliwanag, puro distansya lang. Hindi na lumingon pa, at mas masakit pa sa kahit anong pagtatalo ang katahimikang iniwan. Pagkatapos bigla silang tila umuunlad. Hindi tunay, hindi tahimik, kundi maingay at parang minamadali. Makikita mo ito sa paulit-ulit na pagpo-post,
sa pag-apaw ng kanilang feed ng mga ngiting tila pilit, may mga caption na halos magmakaawang paniwalaan ng mundo na sila'y nagbago. Pero ang tunay na pagbabago ay tahimik. Hindi ito nagyayabang. Hindi ito nagmamadaling patunayan ng sarili. Ito'y matatag. Ito'y mapagpakumbaba. At higit sa lahat, hindi ito nangangailangan ng tagapanood. May nakilala akong lalaki, nasa late 60s, dating sundalo, tahimik at stoic, nagsasalita lang kung kailangan. 30 taon siyang kasal sa isang babaeng unti-unting winasak ang kanyang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng maliliit na pangmamaliit at tahimik na manipulasyon. Nang iwan siya nito, nagpakasal ulit ang babae, makalipas lang ang 6 na buwan at pinuno ang social media ng mga bagong simula na parang dalagang sabik sa buhay. Mga yoga pose, sunset sa tabing dagat, brunch selfies na may mga hashtag tulad ng #reborn at #finallyme. Binati siya ng mga tao, pinuri ang kanyang glow up, pero ni minsan hindi siya sinagot ng lalaki. Hindi siya bumuwelta, hindi siya nagtangkang ipagtanggol ang mga taong tapat na taon. Sa halip, nagpatuloy siya sa buhay. Nagtanim sa hardin, nagbasa, tumulong sa kapitbahay. Hanggang isang araw, tumawag ang babae. Hindi para humingi ng tawad, kundi para umamin na nalulungkot na siya, na tila walang lalim ang lahat, na parang wala ng lasa ang buhay. At iyan ang tahimik na katotohanan. Alam ng kaluluwa kapag wala ito sa ayos. Maari mong lokohin ang mundo gamit ang ngiti, pero hindi mo kayang lokohin ang sarili mo kapag kaharap mo na ang salamin sa gabi. Hindi malupit ang karma, eksakto lang ito. Hinahayaan nitong habulin ng tao ang akala nilang gusto nila. At pagdating nila roon, tahimik silang pinapaalalahanan ng kung ano ang nawala sa daan. Iyan ang ibig sabihin ni Marcus Aurelius nang sabihin niyang, "The best revenge is to be unlike those who injured you." Dahil ang isang stoic ay hindi naghahanap ng paghihiganti. Kontento siya sa katotohanang kusa at natural na inaayos ng buhay ang anumang kawalan ng balanse, dahan-dahan, tahimik. Kaya kapag nakita mong tumatawa sila ng masyadong malakas, tila kumikislap ng masyadong mabilis, alalahanin kung ano ang nasa ilalim. Konsensyang nagkukunwari. Walang kapayapaan ang nangangailangan ng spotlight, pero ang kawalang katiyakan, oo. Sa sandaling may isang tao na mawalan ng isang bagay na totoo at hindi hinarap ang pagkawala, magsisimula silang multuhin. At ang multong iyon ay hindi mukhang parusa, mukha itong pagkukunwari, labis-labis na pagpapakita, pag-arte sa harap ng mga taong walang kaalam-alam sa magulong likuran ng entablado. Ang isang stoic ay hindi humahabol sa pagsasara ng kwento, hindi nagre-refresh ng feed para maghintay ng pagsisisi. Nabubuhay siya. Hinahayaan niyang ang katahimikan ang magsalita. Dahil habang sila'y humahabol sa palakpakan, ikaw ay bumubuo ng tunay na kapayapaan.
At habang sila'y nag-aayos ng panlabas na anyo, ang karma ang umaasikaso sa lalim. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sakit mo. Ang buhay na mismo ang magbibigay kahulugan niyan sa wika nila, sa oras nila. At kapag nangyari iyon, hindi ito magiging maingay. Ito'y magiging echo na maririnig nila tuwing tatawa silang mag-isa at maaalala ang nag-iisang taong kailanmay hindi ginustong masira sila, ngunit nasira pa rin. Hindi mo na responsibilidad iyon. Iyon ang tunog ng karma, tahimik na ginagawa ang mismong dahilan kung bakit ito umiiral. Ang ikalawang palatandaan, tahimik na binabawi ng buhay ang hindi nirespeto. Ang ikalawang palatandaan na tahimik nang tinatanggap ng isang tao ang kanyang karma ay kapag ang buhay ay unti-unting binabawi ang mga bagay na hindi niya kailanman pinahalagahan. Heto ang masakit na katotohanan. Hindi laging may apoy ang paghihiganti ng buhay. Minsan, ito'y dahan-dahang nauukit, walang ingay, at sa oras na mapansin ito ng tao, huli na para pigilan ang pagbagsak. Bihirang dumating ang karma ng may eksena. Sa halip, nagsisimula ito sa tahimik na pagbawas, sa pag-alis ng mga bagay na dati basta-basta lang. Sa simula, parang pagkakataon lang. May kaibigang biglang lumalayo. May pintong nagsasara ng walang babala. May pagkakataong nawawala ng walang paliwanag. Iniisip nilang dala lang ito ng malas, ng panahon, ng stress. Pero paulit-ulit itong nangyayari dahil hindi nila alam ang totoo. Hindi laging dumadapo ang karma bilang parusa. Minsan, pinarurusahan ito sa pamamagitan ng pagbubunyag. Ipinapakita kung paanong ang kanilang asal, ang kanilang mga desisyon at kapabayaan ay naghatid sa kanila sa isang mundong walang lalim, walang tunay na ugnayan, at kung saan ang lahat ay parang may kulang. Ganito ang nangyayari kapag ang isang tao ay itinuring na palitan ang isang bagay na totoo. Unti-unti nilang nawawala ang mga akala nila'y permanente, hindi dahil malupit ang mundo, kundi dahil nilapastangan nila ang mga bagay na dapat ay pinarangalan. Marahil ikaw ang taong dati nilang kasama, yung handang makinig, nagbigay ng puwang sa bagyo nila, naniwala sa kabutihan nila kahit sila mismo'y hindi makita iyon. Pero nang dumating ang panahon para suklian ito, pinagtawanan nila ang kabaitan mo. Tinawag nilang kahinaan ang iyong malasakit. Tinamasa nila ang mundong binuo mo para sa kanila. Tapos basta na lang umalis at isinara ang pinto na parang walang halaga. Tinawag ka nilang masyadong sensitibo, masyadong emosyonal, masyadong seryoso. Pero ang mga tinawag nilang kapintasan ay mga birtud na hindi nila kayang tapatan. At nang tuluyan ka nilang nawala, hindi agad iyon nagmukhang sakit, parang kalayaan. Mabilis silang naka-move on o akala mo lang. Pinuno nila ang kanilang schedule, nag-post ng kanilang mga bagong libangan, pinalibutan ng sarili ng mga taong mas maingay, usapang mababaw at pagmamahal na mas madali. Pero hindi sa ingay gumagalaw ang karma,
gumagalaw ito sa katahimikan. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin nilang may kakaiba. Wala nang tama ang dating tama. Panalo man sila, parang hungkag. Tumatawa man sila, pero agad natatapos. Unti-unting tinatrato sila ng mga tao gaya ng pagtrato nila sa iba dati. May pagwawalang bahala, may pangmamaliit, at may distansya. Ang mga pattern na sila mismo ang may gawa, bumabalik sa kanila bilang salamin ng universo. At doon gumagawa ng pinaka-eksaktong trabaho ang karma. Hindi lang nito tinatanggal ang mga tao, binabaklas nito ang pagkakakilanlan ng isang taong dating may koneksyon sa isang bagay na makahulugan. Ipinapakita nito kung ano ang pinili nilang talikuran, hindi lang sa anyo ng ibang tao, kundi ng bersyon ng sarili nilang pinayagan mong lumago habang kasama kanila. Dahil kapag iniwan ng isang tao ang nagpapalusog sa kanila, hindi lang ikaw ang nawala. Nawala rin ang bahagi ng sarili nila na nakaramdam ng pagtanggap, suporta, at tunay na koneksyon. Napalitan ito ng isang mas tahimik, mas mabigat na pamumuhay. Mga pag-uusap na palaging nasa ibabaw lang, mga relasyong pawang palabas lang, at mga tagumpay na walang dating. May sinabi si Seneca, bawat taong may kasalanan ay ang sariling berdugo ng sarili niya. Iyan ang tahimik na hustisya ng karma, hindi paghihiganti, kundi pagkabigla sa katotohanan. Isang mabagal na pagbubukas ng mga mata. At kapag tuluyan ng bumigat ang bigat ng katotohanang iyon, kapag tunay nilang naunawaan kung ano ang binitiwan nila, hindi nila ito kayang ayusin sa isang text, isang post, o isang bagong relasyon. Mananatili ito. Mananahan ito. Iuukit nito ang pagsisisi sa kanilang katahimikan. Kaya huwag kang lumingon. Huwag kang maghintay ng paghingi ng tawad o paliwanag. Kung hindi nila pinahalagahan ang ibinigay mo habang totoo pa ito, hayaan mong ang buhay mismo ang magturo sa kanila kung paano mabuhay nang wala iyon. Dahil ang karma ay hindi kaguluhan, ito ay pagwawasto. At palaging ibinabalik ng universo ang balanse sa pinakamakatula at makapangyarihang paraan. Sa pamamagitan ng pagpapaupo sa tao sa harap ng kawalan ng isang bagay na hindi nila alam na hindi na nila kayang palitan hanggang sa tuluyan na itong mawala. Ikatlong palatandaan, nananahan ka sa kanilang katahimikan. Ang ikatlong palatandaan na tahimik nang tinatanggap ng isang tao ang kanilang karma ay kapag nananahan ka na sa kanilang katahimikan. May uri ng karma na hindi winawasak ang buhay ng isang tao. Sa halip, tahimik itong pumapasok sa kanilang isipan. Hindi ito dumarating bilang pagkawala, karamdaman, o kahihiyan. Dumarating ito bilang hindi maalis-alis na presensya ng taong kanilang sinaktan. At doon mo malalaman na may nangyayaring karma. Kapag hindi ka na nila kayang alisin sa kanilang isip, kahit kailan ay hindi nila ito aaminin. Hindi mo maririnig ang pangalan mo mula sa kanilang bibig. Hindi ka nila babanggitin sa usapan. Ngunit bigla, ang mundo nila'y puno ng mga aninong ikaw ang hugis sa likod.
Makikita mo ito sa malabong mga post, mga kalahating tula tungkol sa pagkawala, sa mga peking tao o sa pagpapagaling. Naroon ito sa mga banayad na reklamo, sa pait na tinatago sa anyong karunungan, sa mga quote na masyadong personal para sabihing napagtripan lang. At habang karamihan sa mga tao sa paligid nila ay abala at hindi pansin ang mga ito, ikaw na minsang nakakilala sa puso nila ay makikilala agad ang ingay ng kanilang konsensya kahit sa gitna ng katahimikan. Ito ang ikatlong senyales na ang karma ay kumikilos, hindi sa anyo ng parusa, kundi sa anyo ng di matakasang alaala. Kapag may nanakit sa isang taong nagmahal ng totoo, akala nila ay nakatakas na sila. Pero ang hindi nila alam, mas mahaba ang abot ng alaala kaysa sa anumang kahihinatnan. At kapag pinagsama ang guilt at emosyonal na kakulangan, ito'y nagiging paulit-ulit na siklo na hindi nila kayang takasan. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga sandali, binabago ang mga kwento sa kanilang isip, at pinipilit ang sarili nilang maniwalang ikaw ang may kasalanan, hindi sila. Pero sa kaibuturan, alam nila ang totoo. At ang kaalamang iyon ay unti-unting binubulok ang anumang kapayapaang tinangka nilang buuin. Dahil kahit malihis ka sa katotohanan, hindi mo kailanman kayang takasan ang pakiramdam nito. May sinabi si Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng mga nanakit sa iyo. Hindi lang ito karunungan, ito ay sandata. Kapag paligoy-ligoy na nilang binabanggit ang pangalan mo sa kanilang mga kwento, kapag nagpo-post sila ng patama na kunwari ay payo sa sarili, kapag may mga pasaring sa bawat pakikipag-ugnayan, hindi iyon katatagan, iyon ay kaguluhan ng espiritu. Hinahangad nila ang pansin mo, pero hindi ang presensya mo. Gusto nila ng ilusyon ng closure, pero ayaw nilang harapin ang hindi maiiwasang pananagutan. At dito pumapasok ang lakas ng pagiging isang stoic. Hindi ka tumutugon, hindi ka gumaganti ng quote, hindi mo binabalik ang banat sa social media para patamaan din sila. Dahil sa sandaling gawin mo iyon, bahagi ka na ulit ng drama nila. Nabibigyan mo sila ng dahilan upang ibalik sa iyo ang sakit na sila mismo ang lumikha. Pero kapag nanatili kang tahimik, matatag, marangal, at hindi naabot ng kanilang emosyonal na bitag, pinipilit mo silang harapin ang sarili nilang ginawa. Ang katahimikan mo, ang pagkawala mo, ay nagiging mas malakas pa sa anumang sagutan. Isa itong salamin na hindi nila matakasan. Isa kang wakas na hindi nila mabigyang linaw. At iyon ang karma sa pinakadalisay nitong anyo. Dahil kapag nawalan sila ng isang taong may lalim, hindi lang pagmamahal ang nawala sa kanila, nawala ang direksyon, nawala ang koneksyon sa bersyon ng sarili nilang lumalago habang minamahal mo sila. At walang bagong karelasyon, walang papuri mula sa publiko, walang pansamantalang kasiyahan ang makapapalit doon. Wala na iyon dahil ikaw ang exception. Hindi ka bahagi ng karaniwan nilang kwento. At ngayon, kahit nasa gitna sila ng maraming tao,
Dama nila ang pagkawala mo na parang bahagi ng sarili nilang katawan ang nawala. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng Stoicism ang pagpipigil, kung bakit sagrado ang katahimikan. Dahil ang enerhiya ay parang pera. Hindi mo ito sinasayang sa mga taong natututo lang magpahalaga kapag huli na. Kapag hindi ka tumutugon, kapag pinili mong huwag magsalita, inaalis mo sa kanila ang paborito nilang sandata, ang reaksyon mo. At sa halip na makalikha sila ng bagong kwento, gamit ang mga salita mo, maiiwan sila sa sarili nilang tinig. Isang tinig ng pagsisisi. Isang kwento na paulit-ulit nilang maririnig. Hindi dahil minumulto mo sila, kundi dahil hindi sila matahimik sa sariling konsensya. Gusto mong bawiin ang kapangyarihan mo? Huwag mong ituwid ang kanilang kwento. Huwag mong ipilit ang pagkilala. Hayaan mong ang katahimikan ang magsalita. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman nangangailangan ng manonood. At ang karma, kapag natutong magsalita, ay hindi sumisigaw. Bumulong ito sa anyo ng pagkawala ng tulog, ng paulit-ulit na pag-iisip, ng bigat ng pagkaalam na sinira nila ang isang bagay na hindi na nila kailanman mababawi. Ikaapat na palatandaan. Ang konsensya ay nagiging paranoia. Ang ikaapat na palatandaan na tahimik nang tinatanggap ng isang tao ang kanyang karma ay kapag ang konsensya ay unti-unting nagiging paranoia. May isang uri ng pagbabago na nangyayari sa isang tao kapag may nasaktan silang hindi na nila kayang itama. Hindi ito dumarating ng may sigawan o eksena. Dumarating ito ng tahimik, panloob. Isang araw, ang taong dating masayahin, bukas sa iba, at kayang magtiwala ng walang alinlangan, unti-unting lumalayo, hindi sa mundo, kundi sa sarili nila mismo. Ang tawag nila rito, boundaries. Sasabihin nila, ito ang pagiging mature. Ipinapaliwanag nila ito sa mga linyang gaya ng, mas pribado na lang ako ngayon, o natuto na akong huwag basta magtiwala. Pero ang tunay nilang sinasabi ay ito, hindi ko na kayang makita ang inosente sa iba dahil nawala na ito sa sarili ko. Ito ang ikaapat na senyales na kumikilos na ang karma. Kapag nagsisimula ng pagdudahan ng isang tao ang lahat sa paligid nila, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil sila ang nagbago. Kapag nasaktan mo ang isang taong nagmahal ng totoo, na walang laro, walang manipulasyon, walang motibo, may nababago sa paningin mo sa sarili. Hindi lang ang iba ang pinagdududahan mo, pati sarili mong halaga, kakayahan at kutob ay hindi mo na rin lubos na mapaniwalaan. At iyan ang karma sa pinaka-personal nitong anyo. Hindi nito winawasak ang buhay mo sa labas. Inuunti-unti ka nitong kainin sa loob. Unti-unti kang nagiging tagalikha ng sarili mong pagkakahiwalay sa mundo. Bawat iniisip, bawat kilos, parang batong iniaambag mo sa sariling pader. Magsisimula ito sa maliliit na bagay. Iiwas sila sa usapan. Napapaling sa tuwing may sinserong kilos. Naiilang sa papuri. Nagiging kahina-hinala ang kabutihan.
Pati ang pagmamahal ay tila banta dahil pinapaalala nito ang pagmamahal na kanilang sinayang, ang taong kanilang sinaktan, at ang pakiramdam ng hindi na karapat-dapat. Hindi ito pagiging stoic. Hindi ito malusog na pag-iisa. Isa itong takot na nakadisguise, isang lihim na pag-amin. Nasaktan ko ang isang mabuting tao, baka hindi na ako mabuti. Isa itong bulong na hindi maririnig ng iba. Pero sila, dala ito saan man sila magpunta. Sa bawat relasyon, sa bawat tahimik na gabi. Nauunawaan ni Seneca ang ganitong pagguho ng kalooban ng sinabi niya, ang taong gumagawa ng masama ay bihirang magtiwala sa iba dahil alam niya kung ano ang kaya niyang gawin. Iyan ang binhing itinatanim ng karma. At kapag ito'y tumubo, nagiging sarili mong pagdududa. At kahit gaano karami ang kaibigan, followers, o kasiyahan na pilit mong ipakita, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hinding-hindi ka magiging tunay na ligtas. Nagsisimula silang makakita ng panganib kahit wala. Binibigyang ibig ang simpleng salita. Inaasahan ang kabiguan sa gitna ng saya, hindi dahil iniwan na sila ng mundo, kundi dahil alam nila kung paano nila ito nasaktan. Ang isang stoic nakikita ito, pero hindi nakikialam. Hindi mo sila babalikan para sabihin na hindi lahat ay pareho. Hindi mo kailangang patunayan na may mabubuti pa ring tao. Hindi iyon ang papel mo. Ibinigay mo ang katapatan mo. Inalok mo ang pagmamahal mo. Ang naging tugon nila, pag-iwas, pagiging makasarili, o katahimikan. At ngayon, ibinibigay ng karma sa kanila ang isang bagay na hindi kailanman kayang kunin ni numan. Ang bigat ng mabuhay kasama ang sarili nilang ginawa. Maaring mukha silang ayos, maaring tama ang mga sinasabi nila, pero ang pagkasira ay naroon. Kita ito sa takot sa boses, sa alinlangan sa pagtitiwala, sa palagiang duda sa likod ng kanilang mga mata. At sa bawat pagkakataong may magandang dumating, tatanungin nila ang sarili, totoo ba ito? Sa bawat sandali ng lapit, bigla silang lalayo. Ganyan ang epekto ng guilt kapag nakapareha ng isang ego na hindi pa rin marunong maghilom. Hindi mo lang kinakatakutan ang iba. Inihiwalay mo ang sarili mo sa sarili mong damdamin. Kaya kapag sinabi nilang, hindi na ako basta nagtitiwala ngayon, huwag mong ipagkamali iyon bilang karunungan. Huwag mong subukang ayusin. Hindi mo responsibilidad na pagalingin ang taong hindi pinahalagahan ang pagmamahal na ibinigay mo ng buo. Ang pagkawala mo ang aral, ang katahimikan mo ang hangganan, ang karma ay hindi lang hustisya, ito'y pagkakaayos. At kapag sinira ng isang tao ang sagradong tiwala ng minahal ng isang totoo, ang kaparusahan ay hindi kaguluhan. Ito'y ang habang buhay na tanong. Kailan mawawala ang kapayapaang ito? At iyan, higit sa anumang paghihiganti, ang tunay na kabayaran. Ikalimang palatandaan, ipinaparanas ng buhay ang taong kasing tulad nila. Ang ikalima at marahil ang pinakahindi mapagkakaila na palatandaan na tahimik nang tinatanggap ng isang tao ang kanyang karma
ay kapag ipinadala ng buhay sa kanila ang isang taong kapareho nila. Hindi lang basta maling kapareha, kundi isang salamin. Isang buhay na refleksyon ng bawat ugaling ginamit nila noon para sirain ang puso ng isang taong nagmahal sa kanila. At hindi ito dumarating ng may babala. Dumarating ito na parang tadhana, nakangiti, kaakit-akit, nakakabighani, gaya ng kung paano sila noon nang pinagkatiwalaan mo sila. Sa simula, pakiramdam nila ay para silang lumulutang. Sinasabi nila sa sarili, iba ito, totoo ito. Pero ang hindi nila alam, hindi sila umiibig. Nahuhulog sila sa isang karmic na pag-uulit. At sa pagkakataong ito, hindi na sila ang may hawak ng remote. May nakilala akong lalaki noon. Tawagin natin siyang Ethan. Parang laro sa kanya ang emosyonal na manipulasyon. Hindi siya nanloko, pero sinigurado niyang palagi kang mag-aalangan sa sarili mo. Magbibigay siya ng papuri lang kapag halos ipinagmamakaawa mo na, hindi sumasagot ng ilang araw, at ginamit ang katahimikan bilang isang matalim na sandata. Dinadate niya ang mga babaeng may mabubuting puso, yung mga totoo, yung mga handang lumaban, magtaya, at manatili sa tabi niya. Pero si Ethan, adik sa habulan. Sa tuwing may lalapit, siya ang unang lumalayo. Paglipas ng ilang taon, nakilala ni Ethan ang isang babae na tuluyang gumulo sa mundo niya. Sa simula, para itong perpekto, matalino, maganda, emotionally available, o yun ang akala niya. Pero unti-unting lumitaw ang mga pattern. Minsan mainit, biglang malamig, biglang mawawala, tapos biglang uulanin siya ng atensyon. Nagsimula siyang ma-obsess, questionin ang sarili. Hindi na siya makatulog. Hindi na makapag-concentrate sa trabaho. Paulit-ulit binabasa ang mga text. Tinitimbang kung tama ba ang tono niya. Hinahanap kung may pakialam ba ito sa kanya. At nang minsang pagtawanan ng babae ang kanyang paglalambing, para bang kahinaan lang ito, may nabasag sa loob niya. Hindi niya ito sinabi ng direkta, pero nakita ko sa mga mata niya. Nararamdaman na niya ngayon ang sakit, na minsang siya ang dahilan. Hindi kalituhan ang sakit niya, kundi pagkilala. Ito ang itsura ng karma, hindi pagbagsak, kundi isang eko ng bawat desisyong hindi mo pinagsisihan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nanakit sa'yo. Pero minsan, ang universo ay nagtuturo hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi ng salamin. Hindi kailangang sunugin ang mundo para magturo. Sapat na ang ipakita sa iyo ang isang bersyon ng sarili mo na hindi mo makokontrol. At kapag dumating ang pagkaunawa na ang sakit na nararamdaman mo ay siya ring sakit na minsan mong ipinasa, hindi ito malakas. Tahimik ito, mapanlin lang, masakit sa kaluluwa. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbubunyag. At kapag pumasok na sa isipan nila ang katotohanan, wala na silang pwedeng sisihin. Wala nang pwedeng gaslight in. Dahil hindi ka makapagsisinungaling sa salamin, kaya hayaan mong makilala nila ang kanilang kapareha,
Hayaan mong maguluhan sila sa parehong sakit na sila mismo ang nagtanim. Hindi mo kailangang panoorin, hindi mo kailangang gumanti. Hindi na iyon ang papel mo. Ang papel mo ngayon, umangat, lumabas sa arena, maging tahimik marangal, nakaugat sa sarili, hanggang sa ang kapayapaan mo na mismo ang maging pinakamabisang guro nila. Ito ang landas ng isang stoic. Hindi tayo naghahanap ng paghihiganti. Hinahanap natin ang alignment. Hinahayaan nating ang sariling bigat ng kanilang ginawa ang magturo ng aral. At sa puwang na iyon, ang iyong katahimikan, ang iyong disiplina, ang iyong pagtangging bumaba sa antas nila. Wala ka na sa ikot ng karma. Lampas ka na roon. Hayaan mo nang ang karma ang kumilos. Lagi naman itong nakakahanap ng daan. Kaya kung iniisip mo pa kung nakalusot ba sila, tigilan mo na. Hayaan mong ngumiti sila. Hayaan mong mag-post sila. Hayaan mong magpanggap silang nagbago. Pero ito ang tandaan mo. Ang katotohanan, hindi nawawala kahit balewalain. At ang karma, hindi ito pumapalya. Dumarating lang ito ng tahimik. At habang nagpapanggap silang may kapayapaan, sinasalubong nila gabi-gabi ang bersyon ng sarili nilang hindi nila matakasan. Hindi mo kailangang habulin ang closure. Hindi mo kailangang manalo sa kwento. Ang tanging kailangan mo, lumago. Lumayo ng sobra nang sa bawat katahimikan mo ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng pagtanggi nila. Dahil ang taong nagsisinungaling sa mundo ay natutulog ng mahimbing, pero ang taong nagsisinungaling sa sarili, nagigising sa ingay ng sariling pagsisisi. Kung may tumama sa puso mo sa mga salitang ito, i-share ang linyang pinakanakausap ang damdamin mo. May isang taong kailangang malaman na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw ay nasa landas ng tahimik ngunit matatag na pagbangon, tandaan mo, hindi tayo gumaganti. Gumagawa tayo ng mga leader. Gumagawa tayo ng linaw, katahimikan at kapangyarihang hindi na kailangang isigaw. Hayaan mong ang karma ang bahala sa nakaraan. Ikaw ang magtatayo ng kinabukasang hindi na nila kailanman mapapasukan.